Bilyonaryong binata. Nagpanggap na pilay para subukin ang nobyong pinagtatawanan ng iba. At ito ang nangyari sa kanila. Sa araw ng kasal ng binata, lahat ay pinagtawanan siya, maliban sa isa, ang kanyang mapapangasawa. Nagulat ang lahat nang makitang tumayo ito para sunduin sa altar ang babaeng mapapangasawa at hindi makapaniwala ang lahat nang malamang isa pala itong bilyonaryo. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang unang kabanata. Ay, ang init naman tapos ang boring pa, nakakaasar naman. Reklamo ni Celeste, ang ikalawa sa magkakapatid. Oo nga, alam niyo may naisip ako. Asarin kaya natin si Lori. Ayun o, nagdidilig. Suwestyon ng ikatlong babae na si Rihanna. Alam niyo, mga bayo na lang kaya tayo. Mapapagalitan na naman tayo ni Abuelo, parang di nyo naman alam na paborito na Abuelo yang si Ate Lori. Wika ni Lindsay, ang bunso sa magkakapatid. Sila ang magkakapatid na Salvador. Ang tatlo ay magkakapatid, samantalang si Lori naman ay anak sa unang asawa. Sila ang Salvador sisters na talaga namang hinahangaan ng marami. Hindi lamang dahil sa angking talento, kundi maging sa angkin nilang kagandahan. Ay basta, aasarin ko yung si Lori. At saka, bakit ba inaate mo yan? Anak lang naman yan ni Papa sa una niyang asawa. Kaya dapat lang naparusahan natin siya. Wika ni Celeste at nauna na nga nagtungo sa kinaroroonan ni Lori at binati ito. Hi Lori! Masaya bang magdilig? Tanong ni Celeste kay Lori na tila ba tuwang-tuwa na nagdidilig ng halaman. Oo naman, gusto niyo bang subukan? Nakangiting alok ni Lori sa kanyang mga kapatid. Sige nga, pa-try naman. Singit pa ni Rihanna at kinuha ang hose sa kanyang ate. Nakatingin lamang sa kanila si Lindsay. Can I try? Wika pa ni Celeste at inagaw ang hose sa kapatid na si Rihanna at itinapat ito kay Lori. Celeste, patayin mo yung hose! Sigaw ni Lori dahil sa gulat at inagaw pa yan sa kapatid. Doon na nagkagulong magkakapatid at pati si Rihanna at Lindsay ay nadamay na din. My gosh, nang babasa kayo! Maarting wika ni Rihanna at inaagaw din ang hose sa dalawa niyang ate. Si Lindsay naman ay agad na nagtungo sa main ng hose at pinatay iyon. Dapat kasi hindi mo na lang inagaw. Galit na wika ni Lindsay sa kanyang ate na si Lori at padawag na inagaw ang hose sa mga ito. Anong kaguluhan to? Tanong ng abuelo nila na si Don Salvador, kaya agad na natahimik ang magkakapatid at nagtitigan. Wala po. Nagkakasiyahan lang. 'Di ba? Pagsisinungaling ni Lori at ngumiti pa sa kanyang abuelo. Totoo ba yon? Baling ng matanda sa iba pang apo at sabay-sabay na tumango ang mga ito. Mabuti naman. Magbihis na kayo at mag-agahan na. Wika nito at umalis na. Pag-alis ng kanilang abuelo ay pinandilatan at inirapan na ng tatlo si Lori bago tuluyang umalis. Pumanik naman sa kanyang silid si Lori nang umalis na ang kanyang mga kapatid at nagbihis. Si Lori ay simple lamang kumpara sa kanyang mga kapatid na siya namang ikinakatuwa ng kanyang abuelo. Mabait ang dalaga at parating tumutulong sa mga gawaing bahay kumpara sa tatlo na walang ginawa kundi magreklamo at manginis sa kanilang ate. Miss Lori, pinabababa ka na po ng inyong abuelo para sa agahan. Wika ng katulong kay Lori at masayang umiti. Dahil sa kabutihang taglay ni Lori, mahal na mahal siya ng mga tauhan nila. Sige po, susunod po ako. Magalang na sagot ni Lori at ngumiti pa ng pagkatamis-tamis.
Maya-maya ay bumaba na din si Lori at nakita niya na tila ba aligaga ang mga katulong, kaya tumulong na siya sa kusina. Anong problema? Takang tanong ni Lori sa mga katulong. Si Doña Celeste nagpapaluto po ng pritong manok na walang buto at dapat daw po ay buo. Problemadong wika ng tagaluto. Napabuntong hininga naman si Lori at nagsuot ng apron. Ihanda niyo ang manok. Wika ni Lori at agad na sinunod ng mga tauhan sa kusina ang sinabi nito. Isinagawa na nga ni Lori ang pagtanggal ng buto ng manok at matapos ang ilang sandali ay nailuto niya na ang manok. Ito na ang gusto mo, Celeste. Wika ni Lori sa kapatid at agad na binuklat ni Celeste ang nakatakip at laking gulat ng dalaga nang makita na buo pa din ang manok. Pero wala itong buto. Nasa kusina ka pala, Lori. O siya, maupo ka na at kakain na. Wika ni Don Salvador at agad naman naupo si Lori. Nagumpisa na silang kumain at tahimik lamang magkakapatid. Nasanay ng mga ito na sabay-sabay sa pagkain sa hapag. Abuelo, sasama po pala ako kay Kuya Sancho, mangangabayo po kami mamaya sa gubat. Pagpapaalam ni Lori sa kanyang abuelo. Nagtingin na naman ang magkakapatid sa sinabi ng kanilang ate. Pero Lori, alam mo naman na hindi pumapayag si abuelo na sumama tayo sa kakahuyan. Singit ni Celeste na tila ba may nais iparating. Sige Lori, basta huwag kang lalayo kay na Sancho at baka maligaw ka. Pagpayag ni Don Salvador sa kanyang apo na si Lori. Mabilis sa sumingit sa usapan si Rihanna. That's unfair, abuelo. Kami nga po hanggang dito lang sa bakuran, tapos siya sasama? Reklamo ni Rihanna sa kanilang abuelo at masamang tiningnan si Lori. Sige po abuelo, wag na lang. Wika ni Lori dahil ayaw na ng dalaga na makipagtalo pa. Sadyang inggitera at masamang ugali ng mga kapatid ni Lori. Sa bagay, darating din pala dito ang mga Montemayor. Kaya mas maigi na maghanda lamang kayo para sa pagdating. At isa pa, mamimili ang isa sa kanila ng mapapangasawa. Kaya mas maigi din na huwag ka munang mga bayo, Lori. Wika ni Don Salvador at ikinatuwangan nito. Pagtapos kumain ay kanya-kanyang umalis ang tao. Samantalang si Lori ay nanatili sa sala at tumulong sa paglilinis. Matapos ang agahan ay nasa hardin ng mga ito at nag-uusap. Dapat isa sa atin ang mapili. Isa pa, balita ko makikisig ito mga Montemayor. Hindi ako makakapayag na si Lori ang mapili. Ano, may naisip na kayo? Wika ni Celeste na halatang may inggit sa kanyang ate at tunay na masama ugali. Dapat pangit at katawa-tawa siya. Diba, Lindsay? Wika ni Rihanna at bumaling pa kay Lindsay ang bunso sa kanila. Ang totoo ay hindi naman talaga masama ang ugali ni Lindsay. Sadya na ang pagiging mataray at masungit nito. Ngunit may kabutihan din sa puso na itinatago. Madalas lamang itong sumama sa mga kapatid upang hindi matulad sa kanyang ate na si Lori. Oo naman. Tsaka dapat si Ate Celeste ang mapili. Pinangarap niya kaya yun. Pagsang-ayon na lamang ni Lindsay, kahit na sa kanyang isipan ay nais niyang sabihin na maging fair na lamang. So, anong plano? Nakangiting tanong ni Celeste at tumingin pa sa kanyang mga kapatid. May damit ako na luma sa kwarto. Yun ang ipasuot natin sa kanya. Wika ni Lindsay sa mga nagkukunwaring sang-ayon sa plano ng kanyang mga ate. Meron ako doon na nakatabing damit. Yung nakuha natin sa baul? Wika ni Rihanna at masayang umiti. Naalala naman ni Lindsay ang sinasabi ng kanyang ate at iyon ay ang lumang damit ng kanilang katulong na matagal nang namayapa. Sa tingin niyo susundin ni Ate Lori yun? Pag-aalinlangan ni Lindsay.
Tumingin naman ang mga masama niyang dalawang kapatid at umirap. Natural, hindi. Use your brain, Lindsay. Siyempre, kapag naligo na siya, ipagpapalit natin yung damit. Di ba ang saya nun? Sagot naman ni Celeste. Ate, magpapalit yun. Singil ulit ni Lindsay, kaya naman sinamaan ang tingin ng kanyang dalawang kapatid. Pabor ka ba talaga o hindi? Inis na tanong ni Rihanna sa kapatid na si Lindsay. Of course! I'm just using my brain. What if make-up pa natin siya? Diba? So she will look like crazy. Peking ngiting saad ni Lindsay sa kanyang mga ate. Great! May silbi ka din pala, bunso. Natatawang wika ni Celeste na tila ba nagustuhan ang suwestyon ni Lindsay. Oo nga. That was a great idea. Tapos dapat yung magmumukha siyang katawa-tawa. Dagdag pa ni Rihanna at nag-imagine pa. Tahimik lamang si Lindsay na tila ba na guilty na nagbigay pa ng suwestyon. Dapat gawin natin yun kapag pagdating niya yung mga boys para she don't have time to fix herself. We know, abuelo. Ayaw niya na pinaghihintay ang bisita. Nakangiting wika ni Celeste at nag-appear pa silang magkakapatid. Matapos buuin ang plano ay nagkanya-kanya na ang tatlo. Samantalang si Lori naman ay inayos na ang kanyang damit na susuotin. Ate Sally, pwede po bang pakilagay po nito sa kisame para hindi makita ng mga kapatid ko at baka mapalitan pa nila Celeste? Wika ni Lori at ipinilagay na sa ligtas na lugar ang damit na susuotin para sa okasyon. Sinunod naman ng alalay ang sinabi ng dalaga at umalis na sa silid nito. Masayang-masaya naman si Lori dahil pangarap niya talaga na maikasal sa isang mayaman at makisig na lalaki upang makaalis na sa poder ng kanyang abuelo at matamasa ang magandang buhay na kanyang pinapangarap. Hoy, Lori! Pakitahinga ako nito. Mamaya ka na mag-imagine dyan. Panihira ni Celeste sa imahinasyon ni Lori at inihagis ang isang gown na may butas na maliit. Hindi naman nag-react o nagreklamo pa si Lori dahil away lamang ang dulot nun. Sa halip na patulan ay nanahimik na lamang si Lori at tinahi ang inutos ng kanyang kapatid. Celeste, ito na yung gown. Wika ni Lori nang matapos niyang pagtahi. Wow! Ang galing mo naman. Mabuti yan para may silbi ka naman. Wika ni Celeste at hindi man lang nagpasalamat kay Lori. Umalis na lamang sa silid ng kapatid si Lori at nagtungo na lamang sa hardin upang magmuni-muni. Ang taas pa ng pangarap ko. Ang gusto ko lang naman ay kilalanin ako ng mga kapatid ko bilang ate nila. Sa bagay, sabi nga ni abuelo, bilang panganay at nakakatanda, ako dapat ang umanawa sa kanila. Sana lang ako mapili na pakasalan ng mga Montemayor. Wika ni Lori sa kanyang sarili at buntong hiningang napatingin sa kanyang paligid. Hoy, tama ng imagine dyan. Tawag ka ni abuelo, may sasabihin daw siya sa atin. Paninira ni Rihanna sa moment ni Lori. Natahimik naman si Lori bigla at tumango na lamang. Nagtungo ito sa sala at natatnan ni Lori ang kanyang abuelo at mga kapatid. Maupo kayo. Mamayang gabi dadating ang mga Montemayor brothers at isa sa kanila ang mamimili ng mapapangasawa. Kaya maging formal kayo at huwag gagawa ng anumang gulo. Ayoko masira ang pangalan ko dahil lamang sa kompetisyon na gagawin ninyo laban sa isa't isa. Maliwanag ba? Wika ni Don Salvador sa kanyang mga apo at magalang naman na sumagot ang mga ito. Pagdating ng gabi ay nagsihanda ng magkakapatid. Lindsay, maganda ba? Tanong ni Celeste sa kapatid at ipinakita ang kanyang suot na magandang floral na damit. Wala namang pangit, Ate Celeste. Lahat naman ng sinusuot at ginagamit mo ay bagay at maganda sa'yo. Wika ni Lindsay at pinuri pa ang kanyang ate. Hindi naman nagsinungaling si Lindsay sa kanyang mga sinabi dahil tunay naman nakaaya-aya ang mga suot ni Celeste
Maging ang ayos nito na talagang bumagay sa malarosas nitong ganda. Ay grabe, ikaw din naman, Lind. Maganda ka syempre, mahana ka sa akin. Wika naman ni Celeste at pinisil pang pisngin ng kapatid. Ate naman. Reklamo ni Lindsay dahil ugali na nito ng kanya ate. You are my baby girl. Ako dapat ang maikasal. At ikaw ay dapat maiwan dito sa mansyon para bantayan yung mahadera nating kapatid. Wika ni Celeste at ang kanyang kapatid na ay umalis na rin. Napabuntong hininga na lamang si Lindsay at sa totoo lamang ay gusto na din ng dalaga na maikasal upang maging malaya na. Nang matapos sa pag-aayos sa magkapatid, ay lumabas na ito sa kanya-kanyang silid at laking gulat ng mga ito nang makita si Lori na suot ang isang magandang bestida na bumagay pa sa simple nitong tali at mukha na kay amo. Pinabababa na tayo ni Abuelo, wika ni Lori, ngunit pinigil siya ni Celeste. Ate, ayusan kita. 'Di ba bilang ate namin, ikaw dapat ang mapili? Sorry madramang wika ni Celeste at agad naman nadala si Lori. Tinawag mo akong ate. Sige, papaayos ako sa'yo. Tsaka pala, kahit sino pa naman na mapili sa atin, alam kong deserve niya yon. At alam kong ikaw yon, Celeste. Wika ni Lori at niyakap pa ang kapatid. Lingid sa kaalaman ni Lori ay may masama palang balak ang kanyang mga kapatid. Agad na nagtungo ang magkapatid sa silid ni Celeste at inayusan si Lori nang nakakatawa. Hindi naman sumali sa kanila si Lindsay na nakatingin lamang. Ayan, tapos na. Bagay na bagay sa'yo. Wika ni Rihanna at tumawa pa. Inabot naman ni Celeste ang salamin kay Lori at malakas na tumawa. Anong tingin mo? Aayusan kita at ituturing bilang ate ko? In your dreams. Tumatawang bigkas ni Celeste at umalis na. Naiwan naman si Lori na umiiyak at hindi makapaniwala sa ginawang iyon ng kanyang mga kapatid. Dapat kasi hindi ka na lang naniwala. Mainit ang dugo sa'yo nila ate. Ito, panyo, maglinis ka ng mukha mo. Ayaw mo naman sigurong bumaba doon na ganyan ang itsura mo. Mauna na ako. Wika ni Lindsay at inaabot ang panyo sa kanyang ate. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Lori dahil sa ginawa ni Lindsay. Matapos ang maglinis ng muka, ay maayos na humarap si Lori sa kanyang abuelo at magalang na nagmano sa abuela ng mga Montemayor. Ito ba ang panganay mong apo, Salvador? Aba, tama nga rinig ko. Mabuting bata ito at tunay ngang napakaamo ng kanyang muka. Sa bagay, lahat naman sila ay nagagandahan. Papuri ni Doña Montemayor kay Lori. Lahat naman sila. O siya, maupo kayo at ipapakilala ko sa inyo ang aking magaganda at mababait na apo. Wika ni Don Salvador at naupo na nga sa hapag ang mga Montemayor. Hayaan mong kami ang unang magpakilala sa inyo. Wika ni Doña Montemayor at tumingin pa sa kanyang mga apo. Magandang gabi sa inyo, Don Salvador at mga binibini. Ako nga pala si Dominic, ang ikalawa sa magkakapatid. At malugod akong makilala kayo. Ngumiti pa ang binata at humalik sa kamay ni Celeste na ikinakilig ng dalaga. Masaya ako makilala ka, Dominic. Nakangiting wika ni Celeste, ngunit sinamaan siya ng tingin ng kanyang abuelo kaya mabilis itong umayos. Ako naman si Dexter, ang ikatlo at ang pinakamakikisig sa magkakapatid. Mahangin na wika ni Dexter at kinindatan pa si Rihanna. At ako ang bunso sa magkakapatid. Ako si Daniel. Tipid na wika ng bunso at nanahimik na. Malugod kami na nakilala ang mga apo mo, Doña Montemayor. Hayaan mong magpakilala ang aking mga apo. Wika ni Don Salvador at nanguna na si Celeste sa pagpapakilala. Ako si Celeste, ang pinakamaganda sa mga kapatid ko. Wika ni Celeste at kinikilig-kilig pa na tumingin kay Dominic. Umayos ka, Celeste. Lori, apo, magpakilala ka na. Saway ni Don Salvador kay Celeste at bumaling kay Lori na nanahimik lamang.
Magandang gabi sa inyo. Ako si Lori, ang panganay sa magkakapatid. Masaya ako na makilala kayo. Wika ni Lori at matamis na ngumiti sa mga Montemayor. Ako naman si Rihanna. Simpleng wika ni Rihanna at ngumiti pa kay Dexter. Ako si Lindsay. Mahilig ako sa rosas at bunso ako sa kanila. They love me and take care of me. Ngiting wika ni Lindsay at ngumiti pa. Nang matapos ang magkakapatid na magpakilala ay napuna ni Celeste na wala man lang nagsabi kung sino ang ikakasal. Matanong lang po, sino po bang ikakasal sa kanila? Takang tanong ni Celeste at ngumiti naman sa kanya si Doña Montemayor. Oo nga. Wala sa kanilang panganay kong apong si Diego. He's on his way pa. Maya-maya ay darating na din yon. Siya din ang mamimili ng mapapangasawa. Sagot ni Doña Montemayor. Nagtingin na naman sina Celeste at iniisip na mas makisig pa ang darating dahil makisig ng tatlong ito. Ano pa kaya yung panganay? Maya-maya ay dumating yung isang mamahaling sasakyan kaya agad na naagaw na ng atensyon ng magkakapatid. Nandiyan na pala si Kuya Diego. Wika ng bunsong si Dexter at ngumiti pa. Excited naman si Celeste na makitang ikakasal na lalaki ngunit bigla silang nadismaya nang ilabas mula sa mamahaling sasakyan ang isang makisig na lalaki ngunit nakasakay sa wheelchair. Ladies, siya si Diego, ang apo ko na mamimili ng kanyang pakakasalan. By the way, he will stay here for 1 week to know the lucky girl. Pakilala ni Doña Montemayor sa apo niyang si Diego na isang lumpo. Siya po bang magpapakasal? Lori, bagay kayo. Wika agad ni Celeste at ipinagtulakan ng kanyang ate. Oo, siyang ikakasal. O siya, maiwan na namin kayo. Wika ng matandang babae at umalis na ang mga ito. Naiwan na lamang doon si Diego at tumingin sa mga dalaga. Ngunit ni isang salita ay wala itong binitawan. Iho, samahan ka na ng mga alalay ko patungo sa silid na ipinahanda ko. Feel at home. Wika ni Don Salvador at tumingin sa kanyang mga apo. Mabilis na pumanhik sa kanika nilang silid sina Celeste. Samantalang si Lori naman ay sumunod kay Diego at inihatid ito sa silid nito. Ako nga pala si Lori, panganay sa magkakapatid na Salvador. Sana maging maayos ang pananatili mo dito sa aming hasyenda. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako ha. Wika ni Lori kay Diego at tumango lamang ang binata. Bigla namang sumulpot si Celeste at Rihanna kasama si Lindsay. Ayan, bagay kayo. Isang lumpo, tapos isang alalay. Perfect couple. Tumatawang wika ni Celeste at tumawa pa. Kamo, caregiver. Tapos si Diego inaalagaan. Pumapalakpak na tawa ni Rihanna. Tama na nga, doon na nga kayo. Saway ni Lori sa kanyang mga kapatid at itinulak ang mga ito. Naiwan naman si Lindsay sa loob at tumingin kay Diego. Lindsay, yan ang pangalan ko. Hayaan mo na lang sila. Isipin mo na lang hindi sila nag-i-exist. Wika ni Lindsay at umalis na sa silid ni Diego. Napailing naman si Diego at napabuntong hininga na lamang sa mga panlalait na natamo niya sa magkakapatid. Maganda nga sila, pero ang sama naman ng ugali. Lori is simple, pero kailangan ko pa siyang kilalanin. Sila ni Lindsay. Bulong ni Diego at nag-ayos na lamang ng kanyang mga gamit. Kinabukasan ay ganun pa din ang nangyari. Inasikaso ni Lori si Diego at kapag wala naman si Lori ay si Lindsay ang tumutulong sa binata. May napansin ako sa iyo, Lind. Gusto mo ba yung lumpo na yun? Tanong ni Celeste sa kapatid. Ako? Dream on, ate. Naaawa lang ako sa kanya. Yun lang yun. Tsaka, bagay sila ni Ate Lori. Wika ni Lindsay at umira pa. Mabuti kung ganun. Wika ni Rihanna at pumitik pa sa tapat ng mata ni Lindsay. Matapos ang pag-uusap na yon,
ay muling pinagtawanan ng magkakapatid sila Lori at Diego. Kinagabihan habang tulog ng lahat ay naligo si Diego. Ngunit nasa labas ang kanyang wheelchair kaya wala siyang nagawa kundi maglakad palabas ng comfort room. Topless lamang si Diego nang lumabas at sa hindi inaasahang pangyayari ay nagising si Lori na natutulog sa kabilang kwarto na katabi lamang ng silid ni Diego. Agad itong nagtungo doon at papasok na sana si Lori kaya agad na nagpatumba-tumbahan si Diego. "Diego!" Sigaw ni Lori at agad na tinulungan ng binata na makaupo sa kanyang wheelchair. Salamat." Pasasalamat ni Diego at hindi makatingin sa mata ng dalaga. Sa totoo lamang ay kinabahan siya sa parting iyon dahil muntik nang malaman ni Lori ang kanyang sikreto. "Bakit kasi pinipilit mo ang sarili mo? Pwede mo naman akong tawagin. Sa kabilang silid lang naman ako." Wika ni Lori kay Diego at bakas ang concern sa mukha ng dalaga. "Nahiya kasi ako. Tulog na kayo eh." Wika ni Diego at nagpunas pa ng kanyang buhok. Napalunok naman si Lori nang mapabalik sa wisyo. Kita niya ngayon ang makisig na katawan ni Diego at ang ibaba nito na bumubukol. Napaisip pa si Lori kung gaano ba kadak si Diego. "Are you okay?" Tanong ni Diego kay Lori na ngayon ay nakatulala lamang kay Diego. May pag-ibig na kayang umusbong sa pagitan ni na Lori at Diego? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.